Noong nag-outing kami minsan, nakakwentuhan ko yung isang taga doon. So naisipan kong mangolekta ng mga kwentong bakasyon. Pakinggan natin ngayong gabi ang mga maikling kwento ng mga nakausap ko sa bakasyon. Si Kuya P sa Palawan at si Kuya F sa Mindoro. Siyempre tinanggal ko ang mga details ng lugar para di naman matakot yung mga nagbabalak magbakasyon sa mga lugar na yon. Pakinggan natin ang mga kwento ng mga multong ligaw, kirit-kirit at spirito sa puno. Enjoy. Okay, maiba tayo ng konti sa episode na ito At para medyo break muna sa mahahabang kwentuhan, mabilis ang kwentuhan muna tayo. At gaya nung nakwento ko sa intro, bigla na lang kami nagkwento ni Kuya P. So sabi ko, pwede ba natin i-record? So pagpasensyahan nyo na yung audio kasi alaganin rin yung dala kong equipment para doon. Hindi ko naman in-expect talaga mag-i-interview ko. So ito, sa gitna medyo ng kwentuhan, na-on ko yung recorder at ito yung nakuha nating kwento kay Kuya P. So sige, kwento. So ayun, last week lang, po ako, nagdadamo. And Anong oras yun? Around 3. Then bigla pong para may na tumawag na parang ganun siya. And ayun, mag-isa lang po ako ng mga time na yun kasi nasa kabilang part din ng island yung mga kasama ko. Ay nakita ko po dun sa taas. Nakatingin na siya, malaki yung ulo. Then yung kulay niya brown din. Ano? So as in Damit, tsura. ulo lang po talaga nakita. Ulo lang po talaga. So Sa may puno siya. sa may puno siya. Malaki yung ulo talaga, as in malaki. So ay po, parang tumindig ko talagang palahibo ko, nalaki yung ulo ko. Umalis na po ako ng mga time na yun. Kasi hindi na po talaga ako natuloy. Hindi ko na po talaga tinuloy yung pagdadamo ng mga time na yun. Kasi nakakatakot nga. So far, kanina parang nandun ulit kung umaga. So sabi namin, kami nandito lang naman. Nagtatrabaho lang kami rito. Wala namang kanyanan. Wala na din. Biglang pagka ng umaga, bigla lang pong nawala. Nakwento mo na na yung ibang kasama mo nakita rin siya. Pareho rin yung itsura. Yung kasama ko, yung kwento niya sa akin is nandun sa taas din. Pero nasa ibang tree. So nasa taas ng tree. Yung sa akin nasa baba ng tree. Tapos yung sa kanya nasa taas ng tree. Same din po, pero yung kanya nakita niya may damit. Ito. Opo, nakaputi po din. Mas malaki daw po yung order. So same lang kami pero may damit yung nakita niya. Sa akin po doon lang. May iba ka pa ba na experience dito sa... Kasi habang nag-iikot, kasi sa mga kwento sa amin, parang pag nasa gubat ka talaga or nasa ganito ka mga lugar, makaka-experience ka talaga, makakakita. May iba ka pang experience dito sa... Yes sir, man. Last time nung nasa beach kami, mga around 9 p.m. So clearing operation namin nun. Nasa ako, parang nasa up kami na. So clearing operation namin ng 9, then natapos yung namin ng around 12. So nag-ikot kami ng nakita namin yung isang babae naka-wedding dress. So parang tapos tinawag namin sa guard, salubungin dun sa kabila. Then nagkasulubong kami ng guard, wala daw siyang nakita. So as in babae lang na nakakapit na sa may dagat to? Sa may dagat? May dagat po talaga. So parang din po namin, iniilawan din namin sa unahan. Parang sinusundan lang po talaga namin nung mga time na yun. Then pagdating sa unahan, nakasalubog namin yung guard. Sabi niya, boss, nakita mo po yung babae? Sir, wala naman ako nakita yung babae. Anong wala? Kasusunod lang namin dito. Nakikita lang namin dito, magkakasunod kami. So yun po yung isa sa hindi po namin na ulit na magpagabi ulit sa kasi katapos. So yun po parang yung tinatawag nilang Lalio Nora. Opo. So yung elemento sir, malalaman natin yun kapag wala silang feeling true. Mostly nasa 5 times ko na din may na-experience ako ng So yung last time na is nung pag-uwi ko gabi. Yung nakasalubong ko is yung parang pare.
Anong damit? Sa basa mo, tao siya o hindi? Hindi sir, ang po talaga. Sir. Kasi nung mga time na yun, wala talaga akong maisip. Kundi pagtingin ko nakatitig lang talaga ako sa kanya. Parang wala lang, parang lutang talaga ako nung mga time na yun. Kasi hindi ko talaga may palawanag ng mga ano na yun. Sa amin po nung mga time na yun is yung barko. Ay, yung gintong barko? Hindi po siya gintong barko. Parang cargo ship po siya na nag-dock po dun sa amin. Kasi may time na yung matandang nakausap namin doon dati, yung lola, kalululuhan namin, kalululuhan. Nagkikwento siya sa amin. Sabi, wag na wag kayong pupunta sa lugar na yan kasi mga alas 12 ng gabi, may maririnig kayong parang nagdadak. Pero ayun sir, walang pantalan talaga nun. As in, siya, low tide lang. Low tide talaga yung mga araw na yun. So parang may narinig sila ng time na alas 12 ng tanghali. Parang may nagdak daw na barko. May narinig silang may hinulog na angkla ng mga time na yun. Then may nawalang isang tao dun sa amin. Tapos namatay po siya. Then nung mga time na yun, nakita po sila sa Maynila. Yung tao na namatay na yun. Nakita po sa Maynila. Ang sabi po may pamilya na. Tapos tinanong yung tao na yun, di ba patay ka na? Sabi niya, hindi ako patay, dinala ako dito ng barko. Opo, hindi po siya patay. Siya po talaga nagsabi sa amin, may pamilya na siya, may 5 na siyang anak ngayon. Tapos yung mga anak niya dati nandun. So sino daw yung nagdala sa? Yung mga tao daw, sir. So yung mga tao daw sa barko, sir, kapag naglalakad daw po sila, pabaliktad. Sir, pabaliktad po talaga. Ang gandang kwento na. Sige. Yun po yung isa sa kinakatakutan namin din sa island. So, nakita siya doon. May pamilya na. May anak na. Tinanong, di ba patay ka na? Patay ka na. Hindi ako patay. Dinala ako dito. So, kaya may tinatakasal lang siya sa bayan niyo? Wala sir. Talaga yun sir? As in, loyal po talaga yung tao yun. Mabait po talaga. And then, namatay yun. Nakita yun sa ilalim ng makina. Kasi namatay na rin siya eventually? Sir, patay na po talaga nung pagkikita sa kanya. Nakita siyang patay? Patay na po sir. Nakita siyang patay. Then yung sabi ng matatanda doon, baka pinalitan siya. Kasi sir, akalain mo yun, bantay siya ng isang power plant. Tapos yung sa ilalim ng power plant na yun, mayroon siyang parang magkitid na daan. So maliit lang siya, hindi siya kayang pasukin ng tao. So hindi siya, as in dagala yung pwedeng pumasok doon. Tapos doon siya nakita sa ilalim doon. So yung kinakanuan talaga ng tao, baka siya napunta doon. Then nung mga time na yun, kamag-anak din niya yung nakakita sa kanya sa Manila. So tinanong, patay na. Sabi hindi daw. Dinala daw siya doon. Tapos yun sir, ganun na po yung naging namin doon. Tapos yung time na din po, may nawala din doon sa amin. Sabi niya nawala lang siya ng 3 araw pero 50 days na po siya nawawala. Saan daw siya pumasok? Lang sir, parang dinala lang sa kanya. Dinala lang daw po siya sa isang bahay na Tapos pinilit siyang pinapakain ng white and then ng itim na kanin. Yung sabi sa kanya. Tapos hindi siya kumain. Matanda siya? Patay na po yun ngayon sir, yung nag-effect. Tapos may isa pa dun sir na namatay din. Tapos may 10 at 3 baliting malalaki dun sa lugar na yun, sa site nila. Na parang may isang gagamot doon yung tinatawag namin na manigano or manggagamot talaga. Since si doktor, parang Dr. Kwak na. Nakita daw po nila yung tao na yun, which is may kasamang isang babae. And then, pinicturean nila, hindi nila nakita yung babae. Pagkatapos ng picture? Pagkatapos po ng picture. Pero sabi nila, patay na yung babae, matagal na patay. Din yung lalaki, mga ilang araw na matay. Tapos pinicturean ulit yung site na yun. Parang isang uri ng entablado, sir. Entablado lang yun. Nakita yung picture nila doon. Kasal na sila. Sa picture na Sa picture talaga, sir. As in yung picture, sir, parang akalain mo mga year 1960. Ikaw nakita mo yun o nakwento sa'yo? Nakakwento lang sa akin yun, sir. Kasi anak na yung nagkwento sa amin. Anak. Kasi yun. Mga parang year 1960 daw. Pero nangyari yun, mga 1980s lang. 1990s ka. Po yung parang nag-back in time pa. Back in time. Parang ganun, sir. Parang nag-time travel siya. Pero patay na yun. Kinasal siya. Pero ibang, hindi sa tao. Oo, hindi sa tao. Tapos, nung mga time na yun, may dumaan na tao din sa may balete. Parang nakita lang sumusuklob lang puno. Sumusuklod dun sa tao. Oo.
So yung ano na po na yun, pinagbawal na po yung, so parang baliti drive din po yung tawag namin dun. Iba yung ano dun, sir. Iba yung pakiramdam dun kapag dumadaan ka ng mga alas 12 ng gabi. Pero ikaw nakaka-experience ka? Matagal ka na nakakaramdam or? Ako, sir, personally nakakaramdam po talaga ako. So dati may naramdaman ako nung ang tinatawag namin na aswang. O yung manananggal sa amin. Or kung tawagan sa amin is kirit-kirit. So kirit-kirit is parang yung mga tao din na may parang nagkaroon nalahian ng something bad for mga black magic mga ganun. Last time po during pinagbubuntis po yung kapatid ko sa amin. Yung po na yun kung naramdaman ko po. Parang pero kilala po namin yun. Okay. Kilala po talaga namin. Kilala yun sa lugar namin. So parang kalalabas sila ng kapatid ko. Siyempre pang-amoy daw po nila is mabang yung daw na ganun. Sabi ka sa nanay ko, ma, iba yung nararamdaman ko rito. Ay, labas mo na yung mga gamit natin dyan. So nilabas ng tatay ko yung pulo o yung kawayan. Natawag ka. Then yung buntot ng paging. So yun po yung kutsilo na saway. Saway po yun. Kung parang kinukuha po natin ng mga saway sa sa mga ng wires, mga saway natin. Yun po yung parang minilk namin so nilabas po namin ng mga times yun. Paglabas ko po ng bahay, as in nakita ko talaga. Describe mo daw. Siya, sir? Itim, tapos mamula yung mata. Animal yung shape o tao yung shape? Tao na, sir, na may pagka-animal. So parang siya, mabalahibo. Then nahawakan po namin, medyo madulas. Mabalahibo po yung niya, pero grabing dulas po. Hindi po talaga siya mahawakan. Pailangis po talaga, sir. So yun po yung mga yung mga time na yun na sinasabi ko sa sarili na ayoko na talaga kasi parang nagkaroon ako ng na kahit ako mismo nung kinikwento sa akin ng nanay ko dati, muntik din daw po ako makuha. Yung time na yun. So muntik daw po ako makuha, muntik din ako palitan. So nahanap lang daw po ako dun sa kapitbahay namin, sa lumang bahay. So nakuha ka na? Nakuha daw po talaga ako. Baka may lahi ka ng konti. Wala naman, sir. So kung may lahi man po ako, wag naman, hindi naman po ganun. So ganun po yung nangyari sa akin. Pero so far wala naman po talaga sa lahi namin. Wala po talaga. So parang sa mga malalayong mga urban legend na po mga ganun. Then sa amin din po last time, tikbalang din. Sige. Yung tikbalang talaga, sir, as in yun talagang pinapaniwalaan ko talaga. Kasi maraming tao yung ayaw maniwala, ayaw magano sa mga mythological na Pero ako talaga naniniwala ako. Kasi nakita ko po talaga. Yung time na yun, sir, nag-aaral pa po ako ng grade 3 sa lugar namin, which is okay. So yung lugar namin na yun is parang lalakarin namin yung school from school hanggang sa bahay, mga 3 oras. So lakad lang po kami ng mga time na yun. So inabot kami ng alas 7, inabot din kami ng alas 9 ng gabi. Wala kaming sundo ng mga time na yun. Kasi nasa malayo yung nanay ko. Sabi namin, Chung, may may nagkakalisa. Kasi talaga ng kabahay. Sabi, sige. Papara tayo. Pagdating namin, sir, yung hugis talaga niya, tao. Then, kabayo yung ulo. Pero yung kabayo na yun, hindi po siya yung asin parang kabayo na talaga. Asin parang hawig lang. Pero siya, sobrang makapal yung yung balahibo. Tapos yung katawan ng tao, makapal din, yung balahibo. Tapos yung paa, asin kabayo talaga. So, katawan lang yung tao? Katawan lang po talaga yung tao, sir. Tapos yung paa, kabayo, yung ulo, kabayo din. So yun yung mga time na nagpasundo na kami kasi sinabihin kami ng lolo ko, so manggagamot yung lolo ko na yung nakita nyo dun sa gilid, yan, talagang yan na yung bantay dun sa lugar na yun. So yun, sir, hindi na po kami nagpapagabi, hindi na po kami So talagang nag-stay na lang kami sa school din. Nag-antay na lang kami ng sundo namin. So yun po yung isa sa pinaka
kinakatakutan. Nakita ko talaga, sir, as in, kitang-kita ko sa dalawang mata. Talagang Matangkad. matangkad, sir. So, as in, sa 7 flat yung taas niya. Ito huling itatanong ko. Wait, sorry. Kung lolo mo manggagamot, may napasahan ba siya sa inyo? Wala po. Baka sa side lang po ng lolo. Okay. Yung nanay ko po, medyo marunong sa ganun. Pero hindi niya ginagamit kasi, Sa magkakapatid meron sa inyo? wala po sa mga kapatid na. Hindi na po tinuro sa amin ni nanay. So, parang sabi niya, itakwil na natin to. So, ialis na natin yung mga, namin, pag-practice ng ganun. Kasi, mahirap nga daw po talaga. Mahirap. Although, nakakatulong or nakakapagpagaling ng pero mahirap kapag pinagpatuloy. Yung sabi ng nanay ko. Kasi, mga time na madami ka talaga makikita. Madami kang ma-i-encounter na na hindi natin kauri. Yes. Lang natin. Yung sasabihin ng uy, nakita mo? Sabi, hindi mo nakita. Pero nakita ko. Okay, salamat. So, may trivia lang ako at di na lang ito na-record sa usapan. Pero pagkatapos namin mag-usap tungkol sa ulo na nakita niya sa puno nga, tinanong ko siya, saan ba yung puno? So, hindi niya tinuro syempre ng daliri niya, pero tinuro niya ng huso niya. Natawa na lang ako kasi bago kami magkausap, nagpipicture-picture ako sa area na yon. At isa sa mga napicturean ko, yung puno na yon. Ito yung picture. Para sa mga nakikinig sa audio podcast, pasensya na. Abangan nyo yung YouTube version nito next week. Makikita nyo yung picture doon. So, ang comment ko lang dito sa picture na to, alam ko itsura ng lens flare. Sabihin na nating nakailang taon na rin ako nagtatrabaho. Hindi, sabihin natin nakailang dekada na rin ako nagtatrabaho sa field ng pagkuha ng picture at pagkuha ng video. And alam ko itsura ng lens flare. At yung mga bilog-bilog na yan na nakikita nyo, hindi yan normal na lens flare. Considering na yung araw, hindi na sa direction kung saan dapat lumabas yung lens flare. Anyway, baka rin nagkakamali ako, baka gusto nyo tignan. Simple lang naman siya. Anyway, napakita ko na rin to sa ibang mga nakakakita at nakakaramdam. And marami silang comment sa picture pero hindi ko kayo pangungunahan. Nasa sa inyo na kung ano yung makikita nyo. Tuloy naman tayo sa pangalawang island story. Sa kwentong ito naman, may dala na akong recorder. Ang problema, medyo hindi na ako sanay mag-record ng live kasi sanay tayo sa Zoom diba? Anyway, medyo may glitch yung recorder sa side ko. So pagpasensyahan nyo na, medyo nagloloko yung audio ko. In terms of experience sa lugar na yon, okay naman yung experience. Masaya, maganda yung lugar. Siyempre hindi ko sabihin kung saan. May ilang madidilim lang na sulok. Paggabi, siyempre. Pero siguro dahil masaya at maiingay yung mga kasama ko, wala ako siyempre na experience. Wala rin silang nakwento sa amin. Pero yun nga, si Kuya F naman ay may naikwento tungkol sa lugar. Pakinggan natin. Sir, hindi pa pandemic. Kasi to nag-close siya. So, definitely, yung iba dito dati, yung ibang resort, bukas pa, pero kami close na. So, ang nangyayari, yung pinapailawan lang dati namin dito, yung usually na 6 o'clock, tapos after mga 9, off na lahat kasi hindi pwede. May mga points lang na isang ilaw, ganyan. Bakit pinabuksan? Para may ilaw lang kasi ang pangit naman ng resort. Tapos may mga points na may ilaw. So minsan, dumadayo yung mga friend ko. Sabi niya, pwede tayong doon. Mag-inom-inom. Siyempre, ganyan. Yung may mga friend ako na sabi niya, hindi ka ba natatakot dito? Dadalawa lang kayo. Sabi ko, hindi kasi ako matatakotin eh. Sabi ko, mas takot ako sa buhay. Tapos minsan, aakyat sila, pagbaba nila. May nakita kami dun sa taas. Sabi, ano nakita nyo? May tao, parang tumakbo dun sa Baka nga ako yung native, yung Mangyan. Kasi before yung Mangyan, kahit saan sila kasi taga-bundok sila. Lahat ng na iikot-ikot sila. Sabi ko, baka Mangyan. Sabi ko, anong itsura? Sabi ko, ang Mangyan, maadungis ang damit. Tapos ang buhok parang bunot. Tapos sabi niya, hindi, ang puti.
nakatingin sa amin. Sabi ko, sigurado ko. Saan mo nakita? Doon sa may pinakalas nga villa. Sabi ko, lagi kong umaakyat doon, wala akong nakikita. Sabi niya, hindi nga pre, meron talaga. Sabi niya, ayaw ko nang tumaas doon. Tapos one time, may nag-ano dito na friend ko. Sabi niya, kuya, baka pwede naming magamit yung etong na to. Wala pa to open pa lang to. Kasi 7th birthday nung anak ko. Pero yung restaurant lang, di namin gagamitin yung ibang facilities. Kasi yung pool namin dati, drain na yan. So drain na yan kasi ang dumi pag siyempre walang nagmi-maintain. Tapos, 7th birthday, nag-arkila sila ng clown. Sabi nung clown, yung dalawang clown, sir, saan po pwedeng magbihis? Kasi ang hirap naman dito magbihis sa CR kasi ginagamit. So hindi kami makakapagbihis basta-basta. Sabi ko sa taas, meron dun isang kwarto na bukas. Pagdating daw nila yung clown, half pa lang yung napipinturahan niya. Yung maleta niya talaga, hal-hal siya pababa. Sabi ko, anong nangyari? Kasi sabi niya, ba't kayo halal sir, saan po pwede dito magbihis? Magbihis kasi may kami, hindi pa kami tapos. Sabi ko, bakit kasi kayo pagod? Sabi niya, sir, mamaya ako na ikikwento kasi magpe-perform na kami. Sabi ko, sige, sabi ko sa likod nito, may dyan, may space, dyan na kayo nag-ano na sila, sabi niya. After the party, sabi niya, mga siguro 6 o'clock or 7 na ng gabi. Sabi niya, kuya, kailangan na namin umuwi. Sabi ko, bakit? Ay, nandito pa yung mga, maghahatid sa inyo, hindi kuya, mauuna na kami, nakakatakot yung lugar niyo. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kaninang 5 o'clock, nagbibihis kami. Di ba? Dalawa sila. Dalawa sila. Dahil may dala silang maleta kasi yung papi na yung pinapasalitaan nila. Sabi niya, hindi ako kuya nagsisinungaling kasi dalawa kami. Sabi ko, ano bang nakita niyo? Natakot kasi kami kasi baka pagalitan kami kasi yung, di ba, pag tumaas kayo, yung nakagitna doon na tawag dito, na bila, sarado talaga yun, puro yun sarado kasi mga nakalak ang pinto nun, nakalak yung mga salamin. Sabi niya, bigla kasing bumukas. Tapos, Silaw? Hindi. Bumukas yung pinto? Umaga pa, mga 4. Bumukas daw yung pinto. Tapos sabi niya, natakot kami kasi may nakatira pala dun. Sabi ko, na nakatira dun kasi sarado to. Sabi ko, almost magwa 1 year na itong sarado. Hindi kuya, may 2 babae. Sabi niya, akala namin nakatira doon, kaya baka magalit kasi nagtaas pati kami doon, nakikialam kami ng Sabi ko, hindi, walang tao doon. Sabi ko, baka yung mangyan, baka pumasok lang doon kasi minsan nabubuksan nila yung sliding noon, minsan nakakalimutan na isara. Hindi kuya, ano bang itsura ng mangyan? Sabi sa akin. Sabi ko, kung babae, medyo may itsura din, pero maiitim lang sila, bihira sa kanila ang maputi. Sabi ko, tapos madungis, sabi niya, hindi kuya, ang puti niya Tapos ang buhok niya hanggang dito. Tapos nakatingin lang sa amin. Di naman gumagalaw. Pero binuksan niya kasi yung ang natira lang, yung salamin. Yung salamin sarado pero yung blinds na kahoy, binuksan niya. Tapos nakatingin, di naman sila nagsasalita, nakaganyan sila nakaganyan daw. Sabi ko, imposible, bakit Sabi niya, kuya, di kami nagsisinungaling, tingnan mo. Pag akyat ko talaga, bukas na yung pinto. Bukas yung sliding na, yung louvers, yung kahoy. Bukas na talaga nakaangat ng ganito. Pero sarado talaga yun, walang nagbubukas nun kasi walang doon nakaka-access Ay, hindi totoo nga, kuya, kaya pahatid muna kami kasi nakakatakot. Tapos one time din, yung kaibigan ko sabi niya, pre, baka pwedeng makitulog sa nyo kasi bukas ang alis namin pabat. Tapos biglang umulan, ay may bangka siya dyan na sinakyan nila kasi may sarili silang sasakyan na bangka para hindi ginagamit nila pamuelye. Tapos sabi ko, sige, walang problema. Sabi ko, akyat na tayo. Sabi niya, mauna ka na pre. Kasi sabi ko, tulog na tong bata ko. Inakyat ko na yung anak ko. Mamaya, dali-dali siya, basang-basa. Sabi ko, ba't nagpaulan ka? Pre, may nasa lubong kami. Kaninong anak yun? Sabi ko, di ba yan sa may eto dito? Ay, itong dalawang yan. Nandun daw sa puno ng mangga. Nakaub-ub daw. Sabi niya, Ning, ba't wag kang magpaulan? Kanino kang anak? Di naman pre nagsasalita Tapos tumingin lang sa akin ganyan. Pagbalik ko wala na. Kaya dadalang ko sana ng payong. Sabi niya, kaya di na ako. Nung di na ako mag-aana, ayaw niya nang bumaba. Sabi niya, mahulog na yan. Ay, mawawala na yung bangkang yan. Ay, hindi niya nga ang lakas ng ulan. Tapos ang lakas ng hangin. Sabi ko, wala naman akong nakikita ng pagdaan ko. Meron na pre.
naka-t-shirt ng blue. Nakaupo dun sa mangga, parang umiiyak. Tapos pero hindi naman narinig ko umiiyak. Sabi niya, kaya natakot ako nung sabi mo wala. Sabi ko, tayo lang naman apat dito. Yung anak ko sa kayo, anak mo. O sino pang aanapin mo dito? Ay, naka-on yung aircon. Sabi ko, hindi, yan. Sabi ko, ba't kayo ang laging nakakakita? Ako, di naman ako nakakakita. Minsan mag-isa ako dito. Dahil yung anak ko, minsan nakikitulong din sa lola niya. Sabi niya, ewan ko. Tapos, nagpicture sila. Pag-picture nila, may nahahawi talaga sila doon sa picture, pero hindi ko alam, baka ano lang ng lights yun. Parang ang liliit na, yung mga, parang yung, oo, pero ang kulay niya, ang liwanag talaga ng buntot niya. Tapos sabi ko, bakit ganito ito kaliwanag? Imposible naman, di ba? Sobrang thin lang ng parang dot lang. Yun, mga 5, sunod-sunod, ganyan. Sabi niya, pinicturean niya uli. Video niya or picture? Pinicturean niya, nahagip ng sabi niya, pre-tingnan mo. Meron nga ditong nakatira. Sabi ko, alaan mo, ayaw mo na, may kasama tayo. Yun yung, sabi ko, laging, basta may dito na, ibang tao. Sabi niya, ba't kayo nakakakita niya? Ako, di ako nakakakita. Lagi sila, meron daw dito na, kaya sila takot dito pumasok noon. Kasi may dati daw kasi, sabi ko siguro dati. Pero ngayon dahil may na ng tao, sabi ko, siguro sabi ko, di ko alam. Kung baka may talaga kayong pakitaan kayo. Kasi ako, one time, naririnig ko na yun. So, one time, yung bahay namin, nilagyan ko ng salamin para pag gabi, ay pag-araw, maliwanag. Yung parang clear na salamin. Tapos minsan, nakahiga na ako. Sabi ko, bakit parang akala ko aswan na ganyan-ganyan. O talagang inano ko ng tubo yung pala, ng dahon. Kasi, hindi talaga ako pakitain. Pero sila talagang pag inano mo, totoo talagang kinikwento nila. Pero sabi ko, ako kasi hindi ko naman nakikita eh. Sabi ko, paano ko kayo maanan? Sabi niya, pre, meron nga. Kaya ayoko. Talagang hindi niya binaba yung bangka hanggang naanod. Talaga? Opo, naanod. Buti na lang, may nakakita. Dito ang nakakita kasi ng isda. Akala daw nila, may namamana. Talagang hindi siya bumaba. Ay, takot na takot. Kasi nasa lubong niya daw, tinanong niya pa, ba't ka dyan nagpapaulan? Sabi niya, pre, kanino yung anak doon sa baba? Ikaw lang, kasi mo, anak, alas 9 na. Pagtaas niya kasi sila nauli dahil yung bangka, itinali niya pa. Ay, sabi niya, hindi maganda yung pagkatali ko nun, pa-high tide. Sabi ko, ba't di mo itali at alisan mo ng tubig kasi sobrang ulan. Ay, ako nga, pre, baka dyan. Di talaga siya bumaba hanggang naanod. Totoo po. Yung nakaputi. Biniro ko pa nga siya, sabi ko baka, yung gamit niyang sabon, Tide or something. Kaya maputi yung damit niya. Hindi po kuya talagang siya, yung isa nga nanginginig eh. Tatakbo talaga sila. Kaya nabi ko, anong nangyari dito sa dalawa to? Yung alam mo yung nalalagyan ng puppet niya na maleta. Di niya na nasarado, nakalabas na yung ulo na. Pero naniniwala ka sa sinasabi nilang minsan may mga bantay yung lugar? Oh, yeah. Kasi siguro sabi ko na close to ng na tahimik. So, dun muna tayo kasi tahimik dun eh. Kasi ang alam ko, meron talaga, pero pag mayroon yung lagi ng may nabubulabog, umaalis naman daw yan. Dahil lalo sa mayroon dyan yung malaki daw may malaki dyan na baliti. Talagang doon daw nakakakita sila ng yung ganyan po. Ay, may minsan daw, ang liwanag sa loob, yung paligid. Sabi ko, hindi kasi ako nakakita pa niya ng mga ganyan eh. Dati, dito, sa bagay, magkatatabi lang eh. Ganun. Pero ikaw mismo wala kang... Wala akong... Kaya nga sabi ko, curious ako. Kakampi ka nila eh. Oo, siguro. Kaya sabi nila, pag hindi ka naman nila, hindi ka pinapakitaan nila. Ako talaga, almost ilang taon tong sarado. Almost 3 years na sarado talaga, since silent. Nakakabingi nga yung katahimikan dito pag umaga. Kaya talagang pwede talaga, taas ang mga tanim dito, ang tataas na. Kaya yun siguro, sabi ko, baka kayo lang talaga na pinapakitaan yan. Pero ako talaga, wala akong experience. Sabi ko, kahit gustuin ko man, wala talaga ako nakakita. Talaga? Yung ibang mga barkada ko nakakita sila. Kaya nga minsan, pag ako pumapasok na dito, takot sila. Makakita ko na naman. Dahil minsan nga, kahit dyan, sabi niya, akala ko ikaw yung nakatayo dun. Kaya tawag daw sila ng tawag, pare. Sabi niya, di naman ito nagsusombrero ng ganyan. Diyan, mismo. Opo, nakasombrero dyan. Yung parang sa cowboy na, huy, pare, wala. Pagbalik daw nila, wala na.
Hindi ako yun. Hindi naman ako susobrero ng ganyan. Umuulan daw. Kaya takot sila wag umuulan nila. Umiiwas sila. Kasi lalo po dyan sa papuntang yan, dyan daw po ang marami. Anong marami? Marami daw nakakita. Yung maraming, parang ang tawag kasi dito nila yung manlalabas. Yung parang nalabas pag mga maulan-ulan, yung mga, yung parang ang ulan yung maano lang, doon daw lumalabas, sabi nila. Dahil minsan nga nakakita daw sila dyan ng bangka, tapos wala namang biglang nawawala lang. Siguro ako, noon kasi, ibig sabihin, di pa kasi masyadong nadidiscover noon, kaya talagang teritoryo nila to. Kaya, posible, gaya to ilan na, 19, 20, 21, 22, 23, o 4 na taon, sarado talaga siya as in, tapos ghost town. Wala nang ilaw, lahat wala na. Pwedeng pamugaran na uli. Matahimik ba? Kasi hindi sila nabubulabog, parang teritoryo nila eh. Baka meron ka pa dyan, kuya. Wala na po yun. At dyan nagtatapos ang ating mga island stories. Hopefully, makadagdag tayo sa ating mga bakasyon kung meron man. Or sa mga island stories nyo, mga listeners, kung meron kayong gustong isubmit, kwento nyo lang, i-record nyo sa audio ta send nyo sa akin, gawa tayong compilation, di ba? Maraming salamat syempre kay Kuya P at Kuya F. Pinramis ko naman hindi ko papagsabi kung saan ako eksakto at saan may pinuntahan ko. Nakakaaliw lang na may mga kwento nagkakapare-pareho considering na iba't ibang parte yan ng Pilipinas. Pati sa inyo, I'm sure may nare-relate kayo mga kwento sa kwento nila. May iba-iba sa inyong nagbabakasyon na may mga kwento rin gaya niyan? Baka gusto nyo i-share? Pwede nyo email yan sa paranormalsph@gmail.com. O kung mas gusto nyo i-type at i-share sa ibang mga kagaya ko na mahilig sa mga kwentong katatakutan na may mapupulot na pag-aaral, baka gusto nyo yan share sa Discord server ng podcast. Ilalagay ko ang invite link ng Discord sa show notes. Kailangan nyo yun i-click para mag-join sa Discord. Kung ito ang unang episode na napakinggan mo, welcome to the Paranormal Podcast. Ang Paranormal Podcast ay koleksyon ng iba't ibang first-hand paranormal experiences. Karamihan ay mga kwento na nakabase sa Pilipinas, pero may ilang episodes na may kausap ako galing sa ibang bansa. Kadalasan kasi ay pinipilit kong intindihin ng mga paranormal na kaganapan at kung ano nga ba ang nangyayari sa mundong hindi natin nakikita. Kung na-enjoy mo yung mga ganitong kwentuhan or kalokohan, baka gusto mong mag-subscribe, mag-follow, mag-like, at iba pa. Para ma-update ka, every time na may bagong episode, pwede ka mag-subscribe sa Facebook, Spotify, YouTube, or Toko Toko Talk. New episode every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify at Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Narito tayo ngayon sa aking pinaka-inaabangan na portion. Sa ending, ang basahan ng comments. Sa episode nito, magbabasa tayo ng iba't ibang comment galing sa iba't ibang episode. Kasi yun nga, may mga nag-comment recently, so binabasa ko naman yan. Huwag kayo mag-alala. Sa YouTube episode 147, sabi ni Amihan, I intended to put this comment on Spotify, but I kept getting an error. So here you go. I'm an avid silent listener here. Kudos to Kuya Jose for sharing his life experience. Very insightful indeed. I must say this is the best ep I've listened to by far. Keep it up, Derek and team. Hi Amihan, and thank you for your message and thank you for listening. Thank you also for reaching out and sharing your review or reaction to this episode. Hopefully, Kuya Jose gets to hear this review as well. Si Jeffy naman, interesting mga topics. My wife and I really enjoy listening. May mga topics na nakaka-relate ako. Hi, Jeffy and wife. Thanks for the review, syempre. And thanks for listening. Anong topics ba yung nakaka-relate ka? Baka gusto mo ikwento. Si George naman sa episode 146, Lockdown Iloilo. Ganda ng topic po. Nagustuhan namin ni ate. Sir Nick, sana maimbitahan natin si Sir Ed Kaluwag or si Ma'am Ana ng Bulacan. Hehe. Hi George. Salamat at hello rin kay ate mo. Sa totoo lang, napag-isipan ko na rin naman sila invite. Si Sir Ed at si Miss Ana. And yun lang, naisip ko, medyo marami na rin naman silang interview.
at labas sa TV. So baka wala na kami mapag-usapan na hindi nyo pa naririnig or hindi pa lumalabas sa TV or sa ibang podcast. I believe, ako napakinggan ko personally, nagustuhan ko yung interview ni Sir Ed sa Cool Pals. Meron yon, baka gusto mo hanapin yon. May interview sila kay Sir Ed Calawag na interview style, parang paranormal podcast. Meron rin sila with Miss Anna, if I believe right. Check mo na lang sa Cool Pals. Salamat ulit sa pag-message, George, at salamat sa suggestion. Sa episode 46, Haunted House La Union. Uy, kay Liz pa to. Ang question ko sa episode na yun, may kwentong haunted house ka rin ba? Ang sabi ni Me, M-I-I-I-I. So, Me. Yes, sabi niya, family house din namin sa La Union. Uy. Me, saan ba yan? Baka gusto may kwento ang mga nangyari sa inyong La Union house. Anong kwento ba yan? Sa episode 134 naman, Paranormal Tales Fallen Goddess. Sabi ni Misaki Chan. Uy, Misaki, ikaw ba yan? Nawawala ka kasi, hindi ka namin makita. Sabi niya, my God, totoo pala talagang incubus. Nangyari na din yan sa akin na parang may nakadagan sa katawan ko na maya sabay ka pa sa buong katawan pati sa mga parts na personal na. Sheesh! Akala ko, sleep paralysis lang. Misaki! Kung ikaw man yan. Kung hindi ikaw yung kilala ko, Misaki, pasensya na. Pero ayun, matagal ko nang pinag-iisipan yan actually. Yung mga incubus and succubus nga. And syempre, up till now, di ko rin naman masisabi with certainty kung ano sila. Meron na ako mga theory. Syempre, yan na naman ako sa aking mga theory. Kung narinig mong 3-part series ko sa LL portion tungkol sa thought forms, tulpa, egregore, medyo dun na uwi yung theory ko na egregore ang incubus or succubus. And meron na silang independent thought dahil nag-feed sila on the sexual energy or emotion. Okay, warning lang. Kung may kasama kayong bata sa vicinity nyo na nakakarinig nito, baka gusto nyo stop muna at palisin sila. Kasi yung theory ko medyo magiging sensitive or let's say adult topic. Okay, nakalayo na ba sila? Nakaalis na ba sila? Okay. Balik tayo sa aking theory. Although syempre, kulang pa ang aking mga na-compile na, let's say, data about this. This is more parang backyard survey lang siya. Dahil yun nga, medyo sensitive yung issue, of course. And yung mga questions ko, medyo sensitive rin. And I only ask this to people who open up to me or are at least close to me na hindi siya taboo na question. Pero sa mga nagkwento sa akin na female na naka-experience nito, sinabi naman nila na it happened during their teen years. And during that time, syempre, merong natural libido, diba? Na repressed. So sa mga nakakatanda naman na female na nagkwento nito, medyo same rin, merong repression involved. I will not go into details, pero use your imagination na lang kung bakit may repression. So, theory ko is thought form ito nung kanilang desire, nung kanilang emotion na nabigyan syempre ng independence. Again, pakinggan nyo yung, mag-research kayo or pakinggan nyo yung LL portion, 3-part LL portion about tulpas egregores kung paano sila nabubuo. Again, theory ko lang yan. Pero ayun nga, sa mga 2+ years na active yung podcast, I believe, isang lalaki pa lang ang nagkwento sa akin ng succubus experience. So, for me, medyo pasok sa theory dahil, yun nga, dahil mas less taboo, men are able to release their tension at an earlier age. Maybe. Kaya less opportunities for an egregore to manifest. Again, this is just my theory. Baka meron na nagsabi dyan, tanga! Mali ka! O di, mali kung mali. Pero theory ko lang naman. Sabihin nyo sa akin. Okay, back to safe for work. Usapan na tayo. So yun, ang aking mahabang monologue. Misaki sa iyong comment. Kung yung ibang nakikinig ay yun nga, may ibang theory kayo or may alam kayo, let's say, hindi ko nung masasabi, baka mas may knowledge kayo at ni-research na to ng 5 to 10 years about it, about incubus or succubus, I'm open to hearing from you and let me know kasi this is something I theorize about. I-message nyo lang ako sa email or sa Discord. Baka magandang pag-usapan natin yan doon. Sa episode 137 naman, si Carl ay nakakakita, sabi ni Nighthawk
As someone who studied BS Psychology, this is a great take to magnify the relevance between paranormal and psychology. Shout out direct, baka mabasa tong comment. Shout out kay Nighthawk at nabasa ko yung comment mo. Salamat rin sa pakikinig at salamat sa comment. Actually, gusto ko rin makakuha ng mga nasa scientific field or sa psychology field na na-acknowledge yung invisible world. Thanks, Nighthawk. Last comment na. Okay, ito na, last na to. Sa episode 123 sa Spotify to, Hospital Stories, sabi ni Sharon, napaiyak ako sa kwento na nakita at nakausap ni Miss Nurse yung baby na i-deliver pa lang sa delivery room. Nakakakilabot at nakaka-touch. More of ganitong stories please. Napaka-genuine. Hi Sharon, ang dami ko actually na take away dun sa kwento na yon. Yes, tumatagos nga sa puso yung kwento na yon. Kung hindi mo pa narinig si Fallen Goddess, yun yung username niya, siya yung nagkwento siya si Miss Nurse. At meron rin siyang solo episode sa episode 134. Baka gusto mo rin pakinggan yun if hindi mo pa napapakinggan. I think may part 2, nalalabas this October. Hopefully, matapos ko na ma-edit yun. Salamat sa comment at salamat sa pakikinig, Sharon. Yun na muna ang comments natin for tonight. Next week naman ang mga sunod. Of course, I will always have to give a big shout out and thank you to our paranormal Patreons and coffee supporters. Sunny, J, Z, JT, JD, K, B, Justine, Leia, May, Shibone, and Ola. Thank you everyone for all your support. Patreon and coffee are ways to support the podcast. If interested ka mag-support in this way, you can check out the link sa show notes. Pwede naman mag-support sa podcast in different ways. Pwede ka makinig, pwede ka mag-share, pwede ka makinig sa podcast habang may ginagawa ka, gaya ni Jen. Shout out kay Jen na JP Illustrates sa Twitter. Sorry Jen, di ko alam paano i-pronounce ng tama yan. Na ginawang background noise ang podcast habang nag-check siya ng sticker merch niya. Kung stickerhead rin kayo, baka gusto nyo check yung mga gawa ni Jen. Comment ka na lang Jen para makita nila kung ano yung Instagram mo. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time, please rate us on your preferred delivery platform. Spotify has a rating system and if you rate us, if you react to episodes, these small things help us get seen by more people. And hopefully it opens more minds. Again, to the strange, to the weird, to the unseen. Ayun, short episode lang muna tayo this week. Kita-kits next week. Thank you everyone for listening and please stay safe. LL Peeps! Short trivia lang. Short lang ba? Hindi ko alam. Napa-deep dive kasi ako sa ibang mythology nung minsan. And sakto lang, may na-mention sa isang podcast na pinapakinggan ko tungkol sa pag-discover ng possible tomb of Gilgamesh sa may Iraq. Kung di kayo familiar kay Gilgamesh at yung kwento niya, ang Epic of Gilgamesh ay isa sa mga oldest known epic poems na nanggaling sa ancient Mesopotamia. Nagsimula pa nga daw ito sa 5 Sumerian poems about Bilgamesh. Yun yung kasi yung Sumerian ng Gilgamesh. So kung mag-deep dive kayo about ancient civilization, Sumerian civilization was around 4,500 to 4,000 BC. So yun nga, right before the Iraq invasion,
ng US noong March 20, 2003, na-discover ng isang archaeologist na si Jörg Fassbinder ang posibleng tomb ni Gilgamesh. And na-announce niya pa ito. And sinabi niya, ano kaya ang possible implications nito sa hidden histories and ancient civilization? Excited siya. Lumabas pa yan sa BBC na interview niya about it. Parang yung mga pwesto, parang yung pareho yung mga nakita nilang structures sa pagka-describe sa libro, sa mga nahanap na libro about the Epic of Gilgamesh. So excited sila kasi may possible connection to ancient civilization. So ilalagay ko yung link ng BBC interview niya sa show notes. Tingnan nyo kung gusto, kung interesado kayo. Anyway, nagkaroon ng Iraq invasion. Tapos wala ka nang narinig about it. And then months after, nakausap nila si Jörg Fassbinder tungkol dito. Sabi niya, hindi na lang daw nila itutuloy excavation kasi mukhang di naman daw relevant. Parang dead man na lang. So syempre yung mga conspiracy theorists na buhayan. Ano kaya ang na-discover nila? Anong tinatago nila? I mean, na-intriga rin kasi ako. May kwento si Paul Wallace ng The Fifth Kind TV sa isang book niya. Sorry, nakalimutan ko which book yun, 1, 2, or 3. Na may nakausap siyang US Army na personnel na isa sa mga mission nila nung Iraq War, nung start na Iraq War, is to retrieve archaeological artifacts nung Iraq invasion. And hindi rin nila alam bakit secret mission yon. Pero habang nagkakagulo, habang nagbabarilo sa ilang parts ng Iraq, may isang team extraction ng archaeological artifacts. Anyway, pag maalala ko saan libro yun na ikwento, share ko na lang. Either sa Discord or somewhere else. Basta, search nyo, abangan nyo na lang. Pero nasabi yan sa isang libro ni Paul Wallace of the Fifth Kind. So, last trivia na. At di ko alam if nakwento ko na to before. Sa Epic of Gilgamesh ay meron ring flood catastrophe na na-mention. And meron ring parang Noah character na gumawa ng ship to save mankind. And immortal itong Noah character na to after doing that. Ang name niya is Utnapishtim. Search niyo lang. Utnapishtim. Ayun. Short trivia na naging mahaba. Bow.